Rafi, mga kapuso, pumasok na po daw sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Kaya nga alamin natin kung saan ulan at kung magiging bagyo ba yan. Tawagin na natin si Katrina ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Good morning, Rafi, Connie. Good morning, mga kabalita. Bandang alas 8. Ngayong umaga nga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Namataan iyan ng Pag-asa. Dito nga, 1,095 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nananatili namang mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Pero ang trough o extension nito ang magdadala ng pag-uulan sa Visayas at Mindanao ngayong araw. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa. Base nga yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya naman, stay alert. Asahan ding muli ang ulan ngayong araw dito nga sa Metro Manila. Uulanin man mga kabalita, posible pa rin tumagatak pa rin ang pawis nyo. Ang ulat ko tungkol sa heat index, abangan nyo mamaya. Abangan natin yan. At naging pahirapan nga po ang pag-uwi ng ilan sa Quezon City kagabi. Di ba? Dahil po sa mabilis na pagbaha. Yun na nga. Yung iba nga, nagbangka na. Ay, oo. Makauwi lang. Ito ang balitang hatid ni James Agustin. Pasado alas 11 na kagabi, mataas pa rin ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City. Sa bungad abot binti ang tubig. Pero sa gitnang bahagi ng kalsada, ilang pastao raw ang baha. Naglutangan ng mga basura. Hindi makadaan ang mga motorista, kaya gumamit na ng bangka ang mga otoridad para masundo ang mga stranded na commuter. Isa sa kanila si John na pauwi na sa kanyang bahay nang maabutan ng malakas na buhos ng ulan. Malalim na. Nung una hindi, pero pataas siya ng pataas. Tapos yung kayo na pang mga parang 2 oras lang yung ulan pero gano'n nakataas yung baha agad. Galing naman sa trabaho si Joy at hindi makauwi sa kanyang bahay dahil walang masakyan. Pagod, tapos yung bahay mo, na yung tubig ang taas doon, walang makasama, may mga pamilya mo, yun, nag-aalala rin ako. Malalim din ang tubig sa bahaging ito ng Santo Domingo Avenue. Maraming motorista ang hindi makausad. Ang truck na ito hindi na sinung ang baha, pero ang isang kotse ay sumubok na makalusot. Sa Maria Clara Street ay abot binti ang taas ng tubig. Bangka na rin ang ginagamit malapit sa panulukan ng Araneta Avenue. Tulong-tulong naman ang mga residente sa pagtulak ng kotse na tumirik sa gitna ng baha sa Biak na Bato Street sa Barangay Santo Domingo. Abot binti ang tubig. Kaya inilikas sa mga residente ang kanilang mga motorsiklo, sidecar, maging ang imahe ng itim na Nazareno. Madali naman lumupa, kaya lang napapagod din kami. Lahat ninilikas. Pati yung Nazareno, nakita ko nilikas na. Nilikas namin. Yan ang unang uwi namin. Inuuna lang namin mga sasakyan, tapos sira, susunod namin. Bumaha rin sa Banawe Corner, Enes Amoranto Street. Ang 2 bata hindi alintana ang panganib na dulot ng paliligo sa baha. Enjoy sila kahit pa may dumaraan na ilang sasakyan. Ang motorcycle rider na si Adrian na pauwi sa Balintawak, bumuelta na lang. Mahirap kasi nakamotor baka pasukin tong tambucho, masira. Masira to baka pag pinilit ka yan. Hanap na lang ako ng ikutan ko. Madaling araw na nang tuluyang humupa ang pagbaha. Iniwan itong makapal na putik sa Enes Amoranto Street. Sa Araneta Avenue, sumabit pa sa mga steel fence malapit sa creek ang mga basurang inanod ng baha. Magkahalong putik at mga basura rin ang tumambad sa Maria Clara Street. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Perfect combination ng ulan at baha. Resulta niyan, sigurado traffic. Sa isang bahagi ng Quezon City, hindi pa naman bumuhos ang ulan, bumigat na ang trapiko bago magdilim kagabi, sabi sa ulat ng Super Radio DZBB. Nagkaroon kasi ng aksidente sa bahagi ng Elliptical Road sa Visayas Avenue. Ang standstill traffic tuloy sa May Kalayaan Avenue umabot daw sa kalahating oras. Apektado niyan pati ang daloy ng mga sasakyan sa Quezon Avenue, pati na bandang EDSA papuntang North Avenue. Ay, nako, and speaking of pagbaha, nako, balita ko, nanghihingi po ang DPWH ng dagdag na mahigit 257 billion pesos na budget para po yan sa flood control project sa 2024. Mula 2016 hanggang ngayong taon, umabot na po raw sa 1.4 trillion
pesos ang nagagastos ng kagawaran sa flood control at drainage projects. Pinuna po yan ng Kamara. Trilyon na raw kasi ang nagagastos pero malala pa rin daw ang pagbaha sa bansa. Dinipensahan naman ng kampo ng DPWH ang hinihinging budget. Maiibsa naman daw ng mga proyekto ang pagbaha pero may iba pang factors na nagpapalala rito. Bukod po sa mga tinatawag na engineering intervention. Nakakalungkot kasi 'di ba sabi nga yung ating budget talagang taon-taon naman meron talagang nadadagdag. At lumalaki. Pero wala tayong nakikita na solusyon, hindi ba? Ang problema kasi since government procurement yan, ang dami pinagdadaanan, humahabol lang tayo ng humahabol. Na-cover ko na kasi ito dati. So yung mga proyekto, mga flood control projects ngayon, 10 years, 5 years ago pa. Yes. At nagbago na yung panahon ngayon. Paano pa yung sinasabi nilang 50-year long-term plan, di ba? So dapat, nako. Ito, ang pondo po daw ng DPWH na more than 182 billion pesos para sa flood management program. Ayon sa General Appropriations Act po yan. Sa datos po ng DPWH para sa 2023, at least 87 ang flood control project sa Metro Manila na may halagang 4 billion pesos. At sa 87 po na yan, 2 pa lamang ang natatapos. Oo, ang sinasabi naman nila, yung natatapos na yan, talagang, yung completion kasi yung pinakamatagal. At isa pa nilang problema dyan, right of way. Right of way. Hindi sila kaagad-agad nakakapag... Iko-korte yan eh. Oo. Diba? Kailangan pa. May allotment daw, di ba, partner din sa yung MDA na 351 million pesos. Ayan. Una nang sinabi nga ng MMDA na may ikinakasa silang 50-year drainage master plan sa Metro Manila para tugunan yung palaging pagbaha. Oo. Pero ito naman, in fairness naman sa DPWH, dun sa 87 po na ginagawa, 85 naman doon ang ongoing na. Ongoing. At yung iba doon, actually patapos na. So, hopefully, no? Pero sabi nga, kausap ko lamang din ng MMDA, not in the near future natin po ito mararamdaman. Pero malaki po ang tulong ng mga kababayan natin. Huwag lang po kayo magtapon ng basura, lalo ng mga plastic sa mga drainage. Malaking tulong na yun. Let's do our part. Tama. Sabi nga. Eto ho, hindi tayo makukonsumi sa mga chika ngayong Miyerkules, di ba? Ayan nga, Maring Aubrey. Anong latest? Thank you, Maring Connie at Paring Rafi. Okay, folks. I don't have to apologize. Dahil ang best reunion photo natin ay sina Miss Philippines at Miss Colombia. Finally, after 8 years, nangyari na ang much-awaited na pagsasama ni Pia Wurtzbach at Ariadna Gutierrez. Kung dati ay pageant rivals sila sa stage, slay besties naman ang peg nila ngayon habang naglalakad sa streets ng Paris, France. Kita ito sa pictures na isinare ni Pia sa kanyang IG. Usap-usapan ang iconic interaction ng dalawa, pati ang previous Miss Universe winners at candidates ay nagpakita ng suporta. Si Ariadna may own version din ng reunion moment nila sa IG stories. Matatanda ang naging controversial ang Miss Universe 2015 dahil nagkaroon ng maling announcement ng title holder sa pagitan ni Pia at Ariadna. Naku, sana naman sinama nyo si Steve Harvey para mas bongga yung reunion. Speaking of beauty queens, kumusta na kaya ang preparation ni 2023 Miss Universe Philippines, Michelle D? Ichichika ko yan sa inyo later, mga mare. Samantala ito naku mag-budget na naman. Kaya pa ba natin? Kasi yung ating mga binabudgetan dati, taas na naman. Ganun naman, naghahabol na naman tayo. Alam mo, pagdating sa pondo, puro tayo naghahabol. Yes. Yun kasing sardinas, na una naman nagtitibid, posibleng magmahal na rin. Totoo yan. Ayan. Ito kasi ang humihirit po ng taas presyo na yan, yung ilang mga manufacturer. No? Sabi nga balita ko mula 18 pesos, gusto nilang gawing ibalik sa dating presyo na 21 pesos ang sardinas. Sabi po ni Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francis Buencamino sa Super Radio DZBB, hinihiling nila na ibalik ang 3 piso na tinapya sa presyo ng sardinas. Noong Enero raw kasi ay nagpatupad ang gobyerno ng price freeze dahil sa masamang panahon. Ibis na price freeze, binawasan ang presyo ng sardinas. Ilang beses na rin daw silang sumulat sa DTI noong Hulyo hanggang Agosto. Sabi rin ng grupo, apektado sila ng taas presyo sa mga produktong petrolyo at nanganganib na malugi.
Wala pa pong pahayag ang DTI tungkol dito. Ang gulo-gulo na ngayon, ha? Hindi natin alam kung taas-baba, di ba? Kaya Kung kailan nga. itong mangyayaring lahat ng ito. At para po sa karagdagang detalye ng panawagang ibalik sa 21 pesos ang presyo ng canned sardines, eto na. Nakasalang po sa balita ko ang Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines, Francisco Buencamino. Magandang umaga po at welcome po sa balita ko. Good morning. Magandang umaga din sa inyo. Salamat sa pag-atawag ninyo. Opo, sir, kung maibalik po sa 21 pesos yung presyo ng canned sardines, paano po ito makakatulong sa inyo pong mga miyembro na nagsasabing baka kasi, di ba, malulugi na kayo pag hindi pa nabalik yan? Okay. Siguro dapat linawin ko lang na ang aming hinihingi pagbalik ng presyo sa dati, yung sa prevailing price na nag-freeze, only on SRP product. Oo. Okay? Yung hinihingi namin ibalik sa dating SRP, hindi ilo-roll back. Pero hindi naman monitor yung the rest of our production of canned sardines. For example, may mga brands na hindi SRP. Yan ang pwedeng tumaas. Ang pinababalik lang namin presyo, yung dating SRP. Okay. Okay? Opo, so hindi kalaatan yan. Okay, parang... Yung inyong mga sinamarize na observations ninyo, findings ninyo, tama lahat yung sinabi ninyo. Kayong dalawa ni Mr. Tima, Connie and Rafi. Opo, okay. Pero yun, paglilinaw lang, so may ilang mga brand lang ng sardinas? Ganun po ba ang pupwedeng magtaas? Yes. Okay. The ones that are labeled as SRP product under the BNPC, yung basic necessities. Okay. Okay. Nakakausap nyo na po ba ang DTI? For example, ang premium product, hindi yan masasali sa freeze o sa SRP. So we can adjust as we think the market can bear. And we don't want to increase prices because apektado naman ang market din namin because the customers must be able to afford our product. Hindi Kasi ba? baka rin naman kung masyado mataas, wala na rin bumili ng produkto, di ba? Hindi, yun na nga. That's why we're not going to be as silly as that. Alright. Pero nakausap nyo na po ba ang DTI kung papayag po ba daw sila sa hiling na ito, sa SRP products? Hindi, ito nga noong September 31, nagtawag ng meeting si Secretary Pascual. Ang kanyang hinihiling, pag-aralan namin kung pwedeng huwag na mag-adjust ng kung ano man until December for the sake of the Christmas season. I see. So sabi namin, pag-aaralan namin yan, pero pwede bang pag-aralan din ninyo ano ang negosyo makakatagal doon sa 12 weeks continuing increase in fuel cost. And our basic cost of fish is coming from fuel. Now, tin can has increased also by a very whopping 40 or 50% because of the weakening of the peso against the dollar. Imported lahat ng tin foil. Di ba? Pangatlo, hindi pa natatapos itong lockdown. Lockdown in a sense na we still need to practice social distancing. So, kulang ang mga tao namin na pumapasok sa cannery. Opo, kung hindi po kung hindi mo mapagbigyan yung hiling. Pangapat pong rason, wala kaming mahuling isda dahil ang isda nasa loob ng ng municipal waters, bawal pumasok ang commercial vessels. Yes, okay. So patong-patong na problema na po pa talaga yan, ano? Yung cost ingredients na yan. Hindi lang, kasi napakadali ng presyong i-control. Sabihin ninyo, please kayo lahat. Anyway, solution. Pero paano naman kami? We have to also survive. Yes. So talagang patong-patong na yung mga problema. Sige po, ipa-follow po namin itong story nito habang ito'y kinakausap nyo yung DTI. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa tawag niyo. Thank you. Salamat po. Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino. Eto na mga kabalita, umani po ng negatibong reaksyon online ng isang video kung saan pinagsama sa iisang kulungan ng isang aso at isang sawa sa Ginayangan, Quezon po yan.
Viral na nga yan. Umaakyat na si Doggy. Natatakot na siya, may dugo na yung paa, oh. Nako. Ay, Sa video po umiiyak ang nakakulong na aso. Ang ilang nakapanood sa video naalarma dahil sa pag-aakalang ipapakain sa alagang sawa ang aso. Kwento naman na may-ari na si Aris Delca, hindi ito ang intensyon ng tauhan niya. Bawal daw kasi ang pag-aalaga ng aso sa kanilang lugar kaya minabuti na ikulong ito kasama ang alaga nilang sawa bago i-turn over sa mga otoridad. naku po, humingi naman ng paumanhin ang uploader na si King Nanyes at sinabing hindi raw niya intensyon na mag-viral at pagkakitaan ng nasabing video. Nasa pangangalaga na ng LGU ang aso at kinumpiska na rin ng City Government o City Environment and Natural Resources Office ng DNR sa Calawag ang sawa nang malaman nila ang tungkol sa viral video. Paalala nila, bawal ang pag-aalaga ng anumang hayop at halaman mula sa wildlife na walang kaukulang permit. Naku naman, Nako. medyo dapat mag-iisip-isip din naman na pag pinagsama mo yung dalawa, pwedeng mamatay yung aso. Trauma sa aso Kisin yun. lang. Oo. Oo, ano ba naman yan? Ako, cruelty to animal yan. Samantala, mga kabalita, bawal ang catcalling o pampabastos sa loob po ng pampublikong sasakyan at terminal. Yan po ang panibagong paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sabi po ng ahensya, ang karahasan at kabastusan ay mananatiling karahasan at kabastusan anuman ang katayuan, kasuotan at kasarian ng biktima. Base po sa Safe Spaces Act o Bawal Mambastos Law, ay may kaukulang parusa at multa ang sino mang mapapatunayang nag-catcall o sumipol sa mga naturang lugar, pati ng stalk, halimbawa, o kaya ng hipo o nagkomento ng malaswa. Nako talaga naman, hindi ba? Pag yan ang pinag-usapan, bawal naman bastos, simple lang. Hindi lang sana sa pampublikong sasakyan, Oo, sa hindi ba? lahat. Sa lahat, Pagkakataon. bawal dapat yan. Respeto lang yun eh. Oo. Isipin din natin na mabuti, 'di ba, na kapag hindi mo naman intensyon, ang normal na reaction mo naman, 'di ba? Mag-sorry. Oo. Pero Wag maging defensive. wag naman. Oo. Pero sana pagka ganyan hong nakakaranas kayo ng pambabastos, no? Pwede niyo naman din talagang i-call out, no? Sabihan niyo rin. Sa maganda lang din naman na paraan, 'di ba? Na kuya, ikaw yung nakakabastos. O tigilan mo yung panghipo mo sa akin. At pag ikaw Diba? naman yung kinall out, Oo. dapat i-acknowledge mo. Tama. 'Di ba? Kung wala ka namang ginagawang masama at hindi mo naman intensyon, i-acknowledge mo at mag-sorry ka, 'di ba? Simple lang naman, 'di ba? Lahat tayo gusto ng respeto. 'Yon. Mga kabalita, kahit na may nagpapaulan na LPA sa ilang bahagi ng ating bansa, may mga lugar pa rin na makakaranas ng matitinding init at alinsangan. Ang sabi ng Pag-asa, posibleng umakyat sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Calapan, Oriental, Mindoro ngayong araw. 43 degrees Celsius naman dito sa Baler, Aurora, habang 42 degrees Celsius dito sa Maylawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan at sa Coron, Palawan. Mag-ingat po sa posibleng heat cramps o heat exhaustion dahil may tuturing ng nasa danger level ang ganyang katinding alinsangan. Posible rin ang heat stroke at dito naman sa Metro Manila, maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Nasa extreme caution level po iyan, kaya posible rin ang heat cramps o heat exhaustion. Ingat po ha! Problema last week ang smog sa Metro Manila. Ang good news, bumubuti na ang kondisyon ng hangin ngayon. Ilang araw nang nakapagtatala ang ilang lungsod sa NCR ng good o kaya'y fair air quality base sa monitoring ng DENR. Ibig sabihin yan, mga kabalita, mas ligtas na mula sa mga pollutant ang ating hangin. Ayon sa PHIVOLCS at Pag-asa, naging malaking tulong ang pag-uulan para makontrol ang polusyon. Wala na ring naitalang thermal inversion kung saan naiipit ang pollutant sa hangin sa mas malamig na hangin sa ibabaw. Paalala ng mga otoridad, posible ulit ang thermal inversion kapag malapit nang magsimula ang amihan. Hindi rin na imposible na mabalot ang Metro Manila ng volcanic fog o fog galing sa Bulkang Taal. Depende sa dami ng sulfur dioxide na ibubuga ng bulkan at sa magiging direksyon ng hangin. Tuloy
Tuloy ang pagrampa ni 2023 Miss Universe Philippines Michelle D sa kanyang Autism Awareness Advocacy. Kahapon pumirma siya bilang bagong ambassador ng Autism Society Philippines at Miss Universe Philippines Organization. Layon niyang maghatid ng mas maraming job opportunities at livelihood programs para sa mga taong nasa autism spectrum. Chika ni Michelle, si Mark Baumgartner ang gagawa ng gown na dadalhin niya sa El Salvador para sa 2023 Miss Universe pageant. Full blast na rin daw si Michelle sa kanyang preps para maiuwi, hopefully, ang panglimang Miss U crown ng Pilipinas. I'm giving it everything that I have, 200% of myself. I'm dedicating it to my crown. I'm really working on the different aspects of my campaign just to make sure that when I fly to El Salvador, I'm 100% ready. Walang mahahanapan na butas. Samantala mga kabalita, pera nga at hindi daw tsokolate ang isinubo ng nahulikam na personnel ng Office for Transportation Security. Yan ang lumabas sa kanilang investigasyon, sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Guilty raw ang nahulikam na staff sa pagnanakaw ng dollars ng isang pasahero noong September 8. Sinuspindi na siya at ang tatlo pa niyang kasamahan na hindi pa rin pinapangalanan ng OTS. Sabi po ni Bautista, posibleng sibakin sila sa serbisyo pagkatapos ng due process. Ang insidenteng yan ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez si OTS Administrator Mau Aplasca. Sabi ni Aplasca sa kanyang courtesy resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos, nagbitiw siya para hindi ituloy ni Romualdez yung banta na haharangin ang pag-aproba ng 2024 budget ng OTS. Nirerespeto raw ni Aplasca ang panawagan ni Romualdez. Si OTS Deputy Administrator Jose Briones Jr. ang magsisilbing officer in charge ng ahensya. Napagkasunduan naman ng mga leader ng iba't ibang partido sa Kamara na ilipat ang confidential at intelligence funds ng mga tanggapang walang kinalaman sa national security sa 4 na ahensyang may kinalaman doon. Kasunod daw yan ang paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc sa kanilang statement. Sinabi na mapupunta ang malaking bahagi ng anilay special lump sum funds sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Security Council. Bibigyan din ng pondo ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapalakas ang kanilang surveillance at security capabilities sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pagkasundon din sa Senado na i-reallocate ang intelligence funds sa mga ahensyang mas nangangailangan nito. Susuruin daw nila ang lahat ng ahensya kung kailangan ba talaga nito ng confidential at intelligence funds. May mga nanalo na sa nagpapatuloy na Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. 8 lucky winners yan mula sa week 1 to 4 na mag-uwi ng 100,000 pesos pang negosyo cash package. May chance din kayong manalo dahil almost 8 million pesos ang ipamimigay at may brand new house and lot pa sa Grand Draw. Bumili lang ng mga produkto at mag-send ng entries hanggang October 13. Tutok lang sa GMA at official pages para sa announcements at complete mechanics. Tutol po si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa bigas. Hindi raw ito napapanahon sa ngayon. Sa projection daw kasi sa world market, pababa na ang presyo ng bigas. Hindi rin payag ang ilang magsasaka sa pagbawas dito. Lalo lang daw kasi itong makakasama sa produksyon ng palay. Nauna itong iminungkahi ng NEDA para ibaba ang presyo ng imported na bigas. Pero ngayon, sumang-ayon na sila dahil sa nakitang downtrend naman sa presyo sa world market. Tungkol naman po sa price cap sa bigas, sinabi ng National Food Authority na hindi dapat ito magtagal. Pero dapat daw ay mag-stabilize muna ang presyo ng bigas bago ito tanggalin. Inaaral pa ng Pangulo kung kailan ito tatanggalin. Kahit may rollback kahapon, mataas pa rin talaga ang presyo ng gasolina at diesel. Kaya hiling ng mga kongresista, discount naman dyan. Gusto nilang madoble o madagdagan ng piso hanggang 2 piso ang fuel discount ng malalaking oil companies. Gusto rin nilang hindi na lang ito malimitahan sa mga PUV, pero para na rin sa mga private vehicle. Sabi ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo, dapat lang daw na dagdagan ng discount dahil 10 taon na ito at panahon pa raw yun noong 50 pesos pa lamang yung kada litro ng gasolina. Wala pa raw ibinigay na commitment ang mga kumpanya sa meeting nila kasama ang mga kongresista. Posible rin daw na aralin ng Kongreso ang pagbasura sa oil deregulation law.
Balita po sa isa pang civil case naman ni dating US President Donald Trump sa New York sa Amerika. Binanatan niya ang hukom na nagdesisyong may liability o pananagutan siya sa kasong fraud. Sa social media ng dating si US President, iginiit po niya na walang katotohanan ang mga akusasyon sa kanya. Kapwa-akusado ni Trump ang dalawa niyang anak na sina Eric at Donald Jr. at ang Trump Organization. Kumbinsido ang state judge na sinadyang palabasin ng mga Trump na mas malaki ang halaga ng kanilang ari-arian para mapakinabangan sa kanilang mga negosyo. Ayon sa New York State Attorney General na nagsampa ng kaso noong 2022, isang dekadang nagsinungaling ang mga Trump tungkol sa kanilang assets. Sabi ng abogado ng mga Trump, gagawin nila ang lahat para mabaliktad ang desisyon ng hukom. Mga kabalita, pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang bilang batas ho, yung trabaho para sa Bayan Act. May balita live si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie and Rafi, batas na nga ang trabaho para sa Bayan Act. Sinaksihan ng signing ceremony ni Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, Senator Amy Marcos, Senator Joel Villanueva at Representative Gaston Bunting. Naroon din ang iba pang miyembro ng gabinete at business sector. Sabi ng Pangulo, mahalaga ang pinirmahan niyang batas para sa pag-unlad ng bansa. Kaya naman, pinasasalamatan niya ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa napapanahong pagpasa ng batas na kabilang umano sa mga priority legislation ng administrasyon. Sa pamagitan ng bagong batas, inaasahan daw na masusolusyonan ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng ating labor sector gaya ng low-quality jobs, skills mismatch, unemployment at iba pa. Matutugunan din daw ng batas ang pag-update ng skills ng ating mga manggagawa at ang paggamit ng digital technology lalo na sa hanay ng MSMEs. Ang batas din daw ang maglalagay ng pundasyon para sa trabaho para sa Bayan Interagency Council na siyang babalangkas ng master plan para sa employment generation and recovery. Pamumunuan ng council ng Director General ng NEDA kasama ang mga kalihim na DTI at DOLE at may kintawan din mula sa iba pang ahensya at sektor. Inutusan din ng Pangulang DOLE at NEDA na pagtugmain ang Labor Employment Plan 2023 to 2028 at ang trabaho para sa Bayan Plan upang matiyak na ang lahat ng hakbang at resources ay magiging epektibo. Connie and Rafi. Anong plano o game plan ng batas na ito? Kasi 'di ba kapag sinabi nating trabaho, dapat may mga talagang kakayanan yung mga negosyante na kumuha ng kanilang empleyado. Yes, Connie, kaya tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang suporta sa mga negosyo lalo na doon sa MSME. Pwedeng insentibo yan kagaya ng pagdaragdag ng access sa financing and capital. Bibigyan na insentibo rin daw sa ilalim ng batas ang mga employers, pati na yung industry stakeholders at private partners na magbibigay ng skills development, technology transfer at knowledge sharing sa haningan ng negosyo at manggagawa. Inatasan din ng Pangulo ang trabaho para sa Bayan Interagency Council at iba pang ahensya ng pamahalaan na madaliin na ang pagpapalabas ng IRA at ng batas para agad itong mapakinabangan ng mga manggagawa at iba pang stakeholders. Balik sa iyo, Coy. Maraming salamat, Ian Cruz. Balita ko, may nag-crossover daw sa bubble gang na Korean. Pero may pusong Pinoy na comedian. It's official, makikisaya ang It's Showtime host na si Ryan Bang sa award-winning and longest-running gag show sa Kapuso Network. Sa IG, ipinakita ni Ryan ang behind the scenes ng taping kasama ang mga kababol. Shinare din niya ang groovy kasama sina Paolo Contis, Cocoy De Santos at Annalyn Baro. Abangan yan sa isa sa mga paparating na episode ng Bubblegum na mapapanood na sa bago nitong time slot tuwing linggo, 6:45 p.m. Eto sa mga gusto namang matutong magmotorsiklo, naku po pwede na daw tayong tumakbo dyan sa isang training center na yan. Nga, at may balita live ang ating rider reporter na si Bernadette Reyes. Bernadette! Rafi, Connie, maraming salamat sa inyong nakakaaliw na introduction. Pero may tanong ako, alam ko, Rafi, Connie, parehas kayong dekotse, pero meron ba kayong experience na nainis kayo dun sa mga tinatawag nilang kamote riders? Araw-araw, Badet. Oras-oras na sasabihin ko eh. Oh, pero yes, maraming beses. Maraming beses.
Maraming beses, ano? Kaya naman disiplina ang isa sa mga nais ituro ng Motorcycle Riding Academy na formal na binuksan dito sa Pasig. Ngayong araw, humigit kumulang 100 na mga motorcycles ang ipapagamit para sa mga mag-undergo ng training. Rafi, Connie, kung kayo interesado rin mag-training, libre yung paggamit ng motorcycle dito. Libre na rin yung gasolina. Mataas pa naman ang presyo ng gasolina ngayon. Yun nga lang, dun sa mga magti-training, kailangan meron kayong dalang sarili nyong helmet at meron rin kayong dalang sarili nyong protective gear. Bukod dyan ay tuturuan yung mga mag-undergo ng training hindi lamang kung paano mag-operate ng motorcycle, kabilang na rin dyan ang anger management, pati na rin kung paano rumisponde sa mga emergency situations. Papakita ko ngayon sa inyo, Connie, Rafi, yung itsura ng kanilang track dito kung saan mag-undergo ng training yung mga riders. Yan, kung makikita ninyo, meron dito mga palatandaan kung saan dapat iikot yung mga mag-undergo ng training. Kung makikita nyo, meron nga yung mga umiikot dito. Sila yung mga nag-training na at sila yung magtuturo dito naman sa mga nakadilaw. Ito nakikita nyo mga nakadilaw dito. Sila yung mga magti-training. Ang gagawin nila, for the most part, syempre kailangan meron rin silang information tungkol sa kung paano mag-operate ng motorcycle, traffic rules and regulations, at syempre meron rin silang practical, kumbaga, na exam na kailangan gagawin din nila yung course, i-apply nila dito. Dito naman sa may gawing ito naman, Connie, Rafi, makikita nyo merong rampa. Yan ay kabilang din doon sa mga iikutan na mga trainees na magti-train dito nga sa kanilang Motorcycle Riding Academy. At ako nga, bilang isang rider, dala ko ang aking helmet ngayong araw dahil tamang-tama magre-refresher course ako dahil sa weekend na meron akong ride. Rafi, Connie. Pwede bang zero experience pumunta dyan, Bernadette? For beginners? Sorry, Rafi? Pwede bang zero experience mapunta dyan, mga beginner lang? Formal na binuksan itong kanilang... Ito nga ang nakakatuwa, no, Rafi, Connie, kasi kahit nga yung mga hindi pa marunong talaga mag-motorcycle, doon sa mga gustong ma-enhance pa yung kanilang skills sa pagmumotor, pwedeng pumunta dito. So open for all ito, hindi lang para doon sa mga motorcycle taxi riders para magkaroon sila ng mas malaki pang disiplina sa kalsada. Libre ang course na ito, pero sa ngayon ay nire-repaso pa ng MMDA yung kanilang kurso dito, kaya yung nag-undergo ngayon dito ay yung kanilang munang mga MMDA personnel na nais din matuto ng how to operate a motorcycle and syempre disiplina sa kalsada. Rafi, Connie? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Samantala, update po tayo sa pagbibitiw sa pwesto ni Office for Transportation Security Administrator Mau Aplasca. Siya po mismo ang makakausap natin ngayon dito sa Balita Ko. Magandang umaga po sa inyo. Rafi, magandang umaga. Opo, kumusta po kayo matapos yung mag-resign kasunod ng banta ni House Speaker Martin Romualdez? Okay lang po, Rafi. Medyo malambot lang. Malambot din namin sa Office for Transportation Security. Kasi malatatan natin matapos yung aming kampanya at din sa mga tiwalit na opisyal na aming Pilipinas. Okay. Sir, si Connie po ito. Good morning. At gusto ko lang siyempre malaman ano ho yung magiging transition ng inyong trabaho sa OIC na papalit sa inyo. At may balita na ba tayo kung tinanggap na ho ba yung inyong resignation? Unang-una po, talaga po ng OIC si Secretary Bautista. Mayroon po Assistant Secretary Briones po na nandun. Kaya naman po, bilang Deputy Administrator, alam niya po yung mga programa. Confident din po ako na kahit wala ako doon, ituloy-tuloy pa rin yung tamang nasimulan. Nabanggit niyo po, malungkot kayo dahil medyo ironic. Yan po yung inyong pinaglalaban, hindi ho ba? Matanggal yung mga kawatan dyan sa inyong opisina. Pero ito ngayon ang dahilan, ba't kayo nagbibitiw? Tama po, Rafi, medyo hanggang ngayon, pa rin talaga makarak sa sarili ko na bakit napunta sa akin yung focus instead of doon sa mga tiwaling opisyal. Pero dahil sila naman po ang namumuno, ay willing po tayong tumalima kung ano yung kanilang mga kagustuhan. Okay. Being a good soldier. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po. Si Yusek Mau Aplasca na nagbitiw na administrator ng Office for Transportation Security.
O ito, Rafi, naku malamang makaka-relate ka dito. Nako. At lahat ng mga siklistang tulad mo Yun na nga. sa susunod nating balita. Mag-asawang nangihiram lang ng bike noon, sila na yung namimigay ng bike ngayon. Ito ang kanilang diskarte. Ganito noon sina Aiko at Sherwin. Nangihiram ng bike para makapag-deliver ng mga piyesa ng bisikleta sa kanilang mga customers sa online selling. Hindi pa uso noon yung mga delivery app, kaya kami yung mismong nagde-deliver. Minsan yung customer namin hindi po nakakapaghintay. Kaya doon, natututo po kami na sa oras dapat talagang masusunod ang oras. Nasubukan na rin nilang magtinda sa kalsada. Nagkaroon kami ng latagan dito rin mismo sa kalsada na to. Ayan, itong area na to, dito kami naglalatag ng mga paninda namin na pyesa ng bike. At ito nga pala yung bike na hineheram lang namin noon. Dahil sa tiyaga at dedikasyon sa negosyo, ganito na sila ngayon. Tara, pasok po tayo. Itong bahay bodega namin nagsimula kagaya ng aming mga tinidor. Meron lang kaming 5 klase, pero ngayon madami na siya kung makikita nyo. Nakapagbukas ng sariling tindahan sa Santa Cruz sa Maynila. May second branch na rin sa Tondo, kung saan may binibenta ring bikes at e-bikes. Napanood namin sa vlog na mas mura daw dito. Maraming kukunan, kaya lang sabi ko doon na lang mas maganda. Noon talagang kontento ka lang kami, barya-barya lang. Pero ngayon masasabi ko na super blessed kasi talagang magkano 6 digits in a month ang na-earn namin ngayon. Literal na kasama raw nila ang mga kaanak sa daan patungo sa tagumpay. Mahirap kumuha ng trabahador. So parang sa amin, mas maganda pagkatiwalaan namin yung family namin. Nabibigyan namin silang trabaho. Ang mga dating nanghihiram ng bisikleta para kumita, ngayon, namimigay na ng bisikleta para makatulong sa iba. Monthly, namimili kami ng mga deserving na tao na mabibigyan yung mga taong walang-wala at kailangan talaga nila ng pang-service. Ginagamit ko din po ito na paghatid, pagsundod po din sa anak ko sa school. Laking tulong. Po yung asawa ko matagal ko na po siyang gusto bilan dito, hindi ko po magawa. Hindi ko po magawa kasi kapos po kami sa budget. Kasi po, dumadating po kami sa punto na yung asawa ko po, wala na pong pang-budget pamasahe. Para sa mag-asawang Grabillo, importanteng mahanap kung saan ka masaya. Enjoy lang hanggang sa hindi namin napapansin na kumikita na pala kami, lumalago na pala kami. Dahil ang maliit na diskarte noon, pwedeng lumago. Basta tuloy lang ang pagpadyak para sa pangarap. Nako, God bless you more. Nakaka-inspire naman. Oo. Ano yung balak niyong gawin? Mag-bike? Mag-bike. Magbabike din kami ni Errol. Yan, magkaangkas din At yan ang mga balita ko, balita po namin at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Ako po si Maring Aubrey Carampel. Katrina Son po. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.